So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sibushan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 24, 2025 and bukas na po or mamaya na po ang Noche Buena. So, advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, our topic is all about ano ang 3 stages of peace. So, our concept is all about Jesus, the Prince of Peace. So, si Jesus Christ po bilang Prince of Peace ay katuparan ng pangako ng Diyos na magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. So, hindi lang ito panloob na kapayapaan, kundi kapayapaang may kapangyarihang umabot sa pamilya, komunidad at buong mundo. So, ang tunay na alagad ni Kristo ay tinatawag na lumago sa 3 yugto ng kapayapaan, maging mapayapa, magmahal ng kapayapaan, at maging tagapagdala ng kapayapaan. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, ASND version. Sapagkat ang isang sanggol ay isinilang para sa atin, siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus is the Prince of Peace. So, si Jesus po ang pinagmulan at may akda ng tunay na kapayapaan. So, ang kapayapaang ibinibigay niya ay hindi gaya po ng kapayapaan ng mundo na pansamantala lamang. Siya ang nag-alis ng ugat ng kaguluhan, ang kasalanan sa ating buhay. Second, Jesus is the source of peace. So, ang tunay po na kapayapaan ay nagsisimula po sa tamang relasyon sa Diyos. So, kapag si Jesus Christ po ang sentro ng buhay natin, kahit may problema, may kapayapaan pa rin sa puso natin. So, ang kapayapaang ito ay hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya niya. And lastly is Jesus spreads His peace. So, hindi lang po para sa sarili ang kapayapaan ni Kristo, kundi para ibahagi po sa iba, ginagamit niya ang kanyang mga alagad bilang daan po ng kapayapaan sa mundo. So, pamagitan po ng ating salita at gawa is na ipapakita natin ang kapayapaan ni Jesus. So, ngayon nadako na po tayo sa ating application, the 3 stages of peace. First is peaceful. Ask God for a peace of mind and heart. So, syempre, simulan po natin ang araw natin ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. So, dapat po natin ibigay sa Kanya ang mga alalahanin at takot natin. So, hayaan po natin ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa ating puso't isipan. Second is peace-loving. Aspire to be a peace-loving disciple. So, piliin po natin umiwas sa gulo, sama ng loob at galit. So, dapat po matuto tayo magpatawad at umunawa sa iba. So, dapat nating mahalin ang kapayapaan higit kaysa sa pagiging tama. And lastly is peacemaker. Aim to be an influential peacemaker. So, syempre maging instrumento po tayo ng pagkakasundo po sa pamilya at sa kapwa natin. So, dapat pagdala ng mahinahong salita sa gitna ng tensyon. So, ipakita po natin yung ugali ni Kristo sa bawat relasyon natin. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the importance of achieving the 3 stages of peace. So, for me po, mahalaga po na ma-achieve natin yung 3 stages ng peace. Kasi ito po yung nagiging buo ng ating paglago bilang alagad ni Kristo. So, kapag tayo po ay mapayapa, nagkakaroon tayo ng tamang puso, kapag tayo ay peace-loving, natututo tayong magmahal ng tama, at kapag tayo ay peacemaker, is nagiging daluyan po tayo ng kapayapaan ng Diyos sa iba. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang kapayapaan ay hindi lang damdamin, kundi misyon natin, at i-apply po natin ito sa buhay natin sa pamamagitan po ng pananalangin, pagpapatawad, at pagiging mabuting halimbawa ng kapayapaan ni Kristo araw-araw. So, let's pray po. Lord God, Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Lord God, salamat po sa kapayapaang ibinigay mo sa aming puso at isipan. Lord God, tulungan mo kaming maging mapayapa, mahal ng kapayapaan at maging tagapagdala ng iyong kapayapaan sa iba. Lord, gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong pag-ibig at pagkakasundo. In Jesus' name we pray. Amen.